Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love reading para sa araw na to. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang mga energies connected sa'yo ngayon sa love life mo. You've triggered me. Emotions overwhelmed me. I am blocked. Mukhang nagkaroon ng matinding encounter or pag-uusap o kung ano man ang nangyari dito. Itong person mo ay sobrang natitrigger at heavy yung intensyong nararamdaman niya. Ay, may dumaan na plane dito kung narinig nyo yun. So, someone is going to travel or nagta-travel ngayon. I am blocked. May nagbago sa'yo. Kaya sobrang na-trigger itong person na to. Hindi niya matanggap na hindi na kagaya ng dati yung treatment mo sa kanya. So, gusto niyang ayusin to at marami din siyang tanong. Gusto niyang malaman kung bakit may nagbago. Pwedeng literal na binlock mo itong person na to. Kaya sobra siyang na-trigger nung natuklasan niya at ayun, emotional. I want to be different. I need to figure myself out. Okay. I wish I could be fully honest with you. Itong person na to ay nag-iba din naman kasi siya eh. Which is yan yung dahilan kung bakit mo siya binlock. May mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo kasi takot siya na gamitin mo yon against him or her. Remember, general reading po ito at wala pong gender. And hindi sa lahat magre-resonate, okay? Pero pag nag-resonate guys, i-comment nyo para alam ko. Also, roles can be reversed. Pwedeng baliktad, pwedeng ikaw yon. So, may mga bagay na hindi niya masabi sa'yo. Kasi mawawalan siya ng freedom pag sinabi niya yun sa'yo. Hindi siya makapag-focus. Which is unfair, diba? Kung nasa isang relationship ka, kailangan may openness. Or wala dapat tinatago. Kung wala namang ginagawang masama. I'm afraid to lose you. This passion is too much. I don't know where to start. Ito, natataranta siya ngayon kung anong gagawin niya. Kasi iniisip niya na tuluyin ka nang nawala at may attraction kasi sa inyo and gusto niya na manatili yung connection niyo and yun na nga, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Is it over? I don't want to be alone. Oh my gosh. I can't make you happy. So mukhang very clingy yung person kasi kailangan ka niya kasi ayaw niyang mag-isa at nagtatanong siya kung tapos na bang lahat sa inyo. And hindi ka niya napapasaya kaya somehow may kasalanan siya. Alright, tingnan natin guys. So may kasalanan siya, alam man niya o hindi. I can't make a decision. I can't come to you now. Okay. So ano pang silbi na pagkakaroon ng pag-uusap kung hindi din naman makapag-decide and wala din siyang guts na makipag-usap sa'yo or baka wala siyang time or pareho kasi I can't come to you now sa kung anong dahilan man yan. I wish I could understand you. So, hindi ka niya maunawaan. Hindi talaga maalis sa isip niya kung bakit mo siya binlock. Okay. If I could go back in time, I would handle us differently. No one understands me. No one understands me but you. I can't promise you anything. So, gusto niyang baguhin yung mga bagay-bagay kasi mahalaga ka para sa kanya. Sa'yo niya lang naramdaman na may nagkikare sa kanya at nakakaunawa sa kanya. Kaya lang, wala siyang pinapromise sa'yo. So, ibig sabihin may guilt din talaga itong person na to. So, gusto niya mang ayusin or gusto man niyang ibalik sa dati yung mga bagay-bagay pero nagigilty din siya sa mga pagkukulang niya sa'yo. Ano bang nangyayari? New moon kasi ngayon actually sa linggo ng madaling araw, yung new moon. So it symbolizes a brand new beginning. Okay. Okay, may nalaglag na card guys. Wait lang. Stay grounded. Oh, blessings restored. So, mukhang kailangan mo mag-focus.
Kaya sinasabing stay grounded, maging practical ka, kasi binabalik yung mga blessings mo. So, the more na inaayos mo yung life mo, the more din na pumapasok itong mga blessings na to. Release resentment. May mga hindi ka pa na-release. Mga emosyon or kung galit ba yan or kung anong emosyon yan, resentment eh. So may mga bagay na hindi mo pa masyadong tanggap or hindi mo pa ma-process. So kailangan mo yung i-release para makapasok yung blessings. Paano mo i-release yun? Siyempre by visualization, manifestation, and detox. Mag-detox kayo guys. Flow like water. Wow, I love this. Kasi kumbaga, yung water nagfo-flow, ibig sabihin patuloy lang, continuous lang. Okay, nalaglag yung pusa. Continuous lang yung yung buhay, yung energy mo. So, you will not dwell on bad energy, but instead, pinapaganda mo yung energy mo. And this is also talking about emotion, kasi yung tubig connected yan sa emotion. So, I see na emotion na connected sa isang bagay na nangyayari. Take a rest. Okay, hindi ka pa nakakapagpahinga, kailangan mo magpahinga. Strength. Okay. So, pag nagpahinga ka, babalik yung lakas mo. Also, clear your emotions sa bottom of the deck. So, yun na nga, yung resentment na sinasabi dito, tsaka yung emotion. Pag kasi na-clear mo na yung emotions mo, back to zero ka na at mas makakapag-create ka ng magandang buhay para sa sarili mo. So, again, new moon is all about ending things na hindi nag-work out and starting a new beginning. Actually, mukhang maganda naman. Medyo intense lang itong kailangan mong i-release. Pero strong ka. Kailangan mo ng pahinga at i-clear mo yung mga emosyon mo. Surrender to God. Ito yung pinakamahalagang mensahe dito guys, na huwag mong kontrolin yung mga bagay-bagay. I-surrender mo kay God. Hindi kailangan perfect ang buhay. So, kapag connected ka kay God, alam mo na walang masamang mangyayari. Alam mo na tutulungan ka niya sa mga challenges mo. At bibigyan ka niya ng strength. Bibigyan ka niya ng rest. I-restore niya yung blessings mo. Siyempre, kailangan mo ding sumunod. Ayusin mo din yung buhay mo. Kaya sinasabing stay grounded. At yung surrender, ibig sabihin din ito, gawin mo lang kung anong kailangan mong gawin, si God nang bahala. Kapag may tiyaga, may nilaga. O, di ba? May ganon. Which is totoo yun, guys. Kapag matyaga ka, talagang magbubunga yung pinaghirapan mo. And flow like water, baka kailangan mong iiyak yan. So, yeah, mag-pray ka kahit na maiyak ka. Kasi, part ng process yun eh. Process of surrendering to God. Joy from within. Wow, I love this. So, mapapalitan ng saya kung ano man yung mga bagay na kailangan mong ayusin. And, napaka-genuine. Wow, the last card is love. Napaka-genuine kasi nitong joy from within. Kasi nanggaling talaga sa loob yung saya. And love is also about positivity. And good relationship, syempre. Kita mo may liwanag sa card. So, yeah. Ito na yung blessings restored mo. I love it. Okay. Anong mga mensahe na gustong sabihin ng person na ka-deal mo? Tingnan natin na. I miss you but I don't have time right now. Oh, okay. So, may someone dito na gusto kanyang makita, makausap, makasama kasi namimiss ka niya. Kaya lang, busy. Will you help me? Okay. I wish you were next to me. Wow.
I need you to help me. Okay. Something about tulong, may ipapatulong, may kailangan. I wish you were mine. O talagang wish ka nitong person na to. Ayan, dalawang wish. I need to sort things out first before I can come to you. Again, busy. So, sinasabi dito, pag naayos na niya yung sarili niya, talagang magre-reach out siya sa'yo, babawi siya. Pero, andun din yung feeling na parang hindi kanya priority. Kasi, bakit parang busy masyado at walang time? Kasi guys, kung mahalaga sa'yo yung isang relationship, somehow, magbibigay ka talaga ng effort mo. Mag-effort ka, gagawin mo talaga yung lahat. Gagawa ka ng paraan. 'Di ba? So, kailangan i-consider nyo din yon. Meron kasi ding ibang person na gusto ka lang niya kasi gusto niya yung energy mo, pero wala naman siyang maibibigay sa'yo na commitment or time or pagmamahal kasi iba yung priority niya. So, pag ganun kasi hindi din naman mag-workout. So, bakit mo pa sasayangin yung oras mo? Sabi kasi dito, I wish you were mine. So hindi pa to committed itong connection na to or hindi okay. Kasi wini-wish pa lang niya eh. Wini-wish niya na makasama ka niya. Pwedeng LDR to. Okay? Comment nyo nga dyan kung ano yung situation ninyo. At may papatulong siya. Okay, wait. May nalaglag na card. Ay, ang dami. Wag na kasi marami masyado. Ito. I dream about a future with you. So, busy siya masyado pero iniisip niya na sa future gusto kanya makasama. Pero, yun nga, bakit sa future? Bakit hindi ngayon? Yun yung tanong. 'Di ba? Kasi may ibang person. Okay, any gender, babae man o lalaki, meron talaga guys na papaasahin ka sa mga pangako na magkakaroon kayo ng future. Yun pala, may iba pala. So, tingnan nyo din yun kasi so far, duda na ako dito sa person na to. Dahil sa mga energies na nakikita ko, mukhang binlock mo nga itong taong to dahil natuklasan mo na may iba. Or, talagang wala siyang effort. Are you thinking about me? Okay. Ay, sorry. Pero in fairness, iniisip ka niya at nag-wonder din siya kung iniisip mo din ba siya. Ang tanong, sapat ba yon? Okay? Pero tingnan natin guys ha. Do you miss me the way I miss you? OMG. Miss ulit oh. Yung unang card, sabi din is nami-miss ka nitong taong to. Don't pressure me. You have to be patient. Okay, something about pinapatulong na ayaw niya yung pinipressure siya. Parang sinasabi niya dito na kailangan mong maghintay kung gusto mong tulungan ka niya. Again, nasa-sense ko ulit dito na hindi ka priority. So, siguro dyan galing yung disagreement or misunderstanding na feeling mo hindi ka mahalaga or feeling mo hindi ka priority. Yan natin ha. Can you hear me whisper your name? Now is not the time. Rejection. Why do you have to be apart? Oh my gosh, you light up my world. So, masakit din sa kanya yung nangyari dito. Kasi, ikaw yung happiness niya. Ikaw yung nagbibigay liwanag sa kanya. Tapos, nireject mo siya. I want to fall asleep next to you. I want to hold you in my arms. Okay, gusto ka niya makasama. So, alisin ko muna to guys. Kasi kuha tayo ng more messages. Ayan. Okay, so ngayon titingnan natin yung energy ni feminine tsaka ni masculine sa connection na to. So, si feminine, ito si the Empress. Si masculine, ito si the Emperor. Remember, pwede po ito sa girl and boy na relationship. Pero, pwede din naman sa girl and girl, boy and boy. Paano? So, meron kasi bawat relationship, kahit same sex yan, merong isa sa inyo na feminine, may isa din sa inyo na masculine. So, kung bilang kayo doon sa mga same sex, then alamin nyo kung sino sa inyo yung feminine energy at sino sa inyo yung masculine energy. Pero for this reading, ito si, again, girl and boy tayo.
Okay. Okay. Anong mga energies ang connected ngayon sa inyo? Oh, okay. Oh my gosh. King of Cups and King of Pentacles. Nako. Bakit ganon? Si feminine dito, sinasabi dito, mahal mo siya. And, nagtitiis ka, hindi ka lang nagre-reklamo. Pero, hindi ka niya binibigyan ng halaga or iba yung focus niya. Kaya ka nagkakaganito na pinipili mong manahimik na lang kahit nasasaktan ka. Grabe naman to. Comment nyo nga kung sino tong nagre-resonate dito. Hindi madali yung pinagdadaanan mo. Pero, napaka-patient mo. And, parang ikaw na lang yung nagdidesisyon kung papatawarin mo ba to or hahayaan mo na ba or bibitawan mo na ba yung argument nyo or yung misunderstanding nyo. Kasi may pagmamahal ka sa kanya eh. Samantala yung masculine, masyado nakafocus sa trabaho, finances, career, family kung meron. Meron akong nakikitang father figure. Pwede kasing may anak siya sa iba. Okay? Yeah, yun yung nakita ko dito. Mukhang merong anak sa iba na sinusuportahan. Samantala ikaw naman, hindi ka niya nabibigyan ng atensyon at ng panahon. So, malungkot yun sa'yo. Merong nakita kong duhaan. So, okay. Grabe naman. Iwanan na yan. Kasi, kung hindi naman niya kayang gawing masaya yung isang relationship, bakit pa siya pumasok sa isang relationship, di ba? Bakit mo hahayaan na pumasok sa relationship yung person na hindi ka naman pinapasaya, di ba? Kaya ka nga nasa relationship para maging masaya, di ba? So, bakit mo sasayangin yung oras mo sa person na hindi naman siya yung taong magkukomit talaga sa'yo? Or baka sa papel lang. Meron kasi iba dito kinasal pero sa totoong buhay ay iba naman yung pinapakita sa'yo or yung ginagawa niya. King of Wands is here. Alam mo, you are strong and nag-a-adjust ka na lang. Pero may nakita kong option. Ayan, may option ka na kino-consider mo. May ibang person, ibig sabihin. May iba din kasi sa inyo guys na kahit na may ibang option pero wala namang action na ginagawa. So, nasa inyo pa rin yung desisyon kung i-allow mo ba na pumasok sa buhay mo yung other option na yon or hindi. So, ikaw yung magde-decide niyan. Pero, according sa cards natin, meron pang other option. Yung iba kasi sa inyo, kilala nyo na. Yung iba, hindi lang kayo aware. Or paparating pa lang. So, again, depende sa gagawin mo. Pero, na-attract mo ngayon itong other person na to. Samantala, itong person mo ay meron din siya. Alam mo, meron iba dito guys na actively dating someone else yung person ninyo. So, baka hindi nyo alam. Niloloko ka lang pala. Nakakaloka siya. So, Knight of Wands is also the energy of strong passion. Very strong, passionate feelings para sa'yo. May attraction. Pero, ang nakikita ko, mukhang siya yung gusto maghabol sa'yo. Samantala ikaw, nagtatampo ka na. So, parang ayaw mo nang ibigay yung buong pagmamahal mo sa kanya kasi nafe-feel mo na ayun na nga, hindi ka mahalaga sa kanya. So, for some of you, wala naman siyang iba. Okay? Remember, general reading kasi kaya iba-iba ng situation. So, kung wala siyang ibang person, ang nakikita ko dito is gusto kanyang habulin at sa'yo siya nakafocus sa ngayon. So, hindi rin naman sure kung sa'yo lang ba talaga or hanggang kailan ba siya mag-focus sa'yo. Baka kasi may possibility na hindi mo din siya tanggapin at piliin niya yung iba or maghahanap siya ng ibang option na magi-entertain sa kanya. Okay, yan yung mga nakita ko dito sa energy nitong si masculine or yung the emperor. Okay, ang lakas ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Although this can be any sign. Kanina may water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay. What's next?
Oh, Queen of Cups. Okay. Nagmamahal ka dito. Wow, nagmamahal. Okay, tingnan natin Saan pa to mo to? Yung Queen of Cups. Oh my gosh. Sabi ko na eh. May iba ka. Okay. Or, kung wala kang iba, sinasabi dito, mas masaya ka pag nakafocus ka sa sarili mo, yung energy mo, sa sarili mo ginagamit, hindi sa taong wala namang time. Or, hindi talaga committed. Diba? So, pwedeng hindi pa to nagsisink in sa'yo, pero this is something na mangyayari sooner or later. So, King of Swords is here and the Knight of Swords. Oh my gosh. So, una sa lahat, tahimik lang siya. Pero, ang nakita ko dito, gusto niya pa rin andyan siya para sa'yo. Okay? Actually, mahal ka naman niya eh. Nakikita ka niya as someone na talagang relationship material or girlfriend material, boyfriend material, or wife or husband. Yun yung tingin niya sa'yo. And, sabi kasi dito kung ayaw mo na sa kanya, di ayaw na din niya. Nakakatawa. Okay? Kasi si Knight of Swords siya dito eh. So, kasi pinaparamdam mo na ayaw mo na nga. Pwede kang binlock mo na siya, di ba? Like, yung kaninang cards na nasagap natin earlier. And sabi dito, syempre, una sa lahat, gusto naman niya talagang i-pursue yung relationship nyo or yung connection nyo. Pero kung ayaw mo na at naging malamig ka na sa kanya, di magagalit din siya at ayaw na din niya. Okay? Kasi si masculine to eh. Ang nakikita ko, parang sumasagot lang siya sa energy na pinapakita mo sa kanya. Pero matapang din yung energy nitong si masculine. Syempre, emperor ba naman eh. Matapang, okay? Siyempre, ikaw, mas matapang ka. Pero siya naman dito, parang gumaganti. Yan yung energy niya. Pag nakita niya sa'yo na matapang ka, gaganti din siya, okay? Queen of Pentacles. OMG. So, ngayon, nakafocus ka sa sarili mo. Sabi naman dito ngayon, kailangan ka niya, pero kung ayaw mo talaga sa kanya, wala siyang magagawa. So, pwede din to may pangangailangan siya sa'yo, like, yung pagmamahal na pwede mo ibigay. This can be anything. Pwedeng love, attention, money, kung ano yung pangangailangan niya sa'yo, meron pa rin. Inisip pa rin niya na kailangan ka niya at sana andyan ka pa rin or wag kang mawala sa buhay niya. Ayan. And the last card is Queen of Wands. Oh, okay. I see na sobrang charming ng energy mo. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Marami pang na-attract sa'yo lalo pag ikaw ay single and very independent. So, I can feel na meron pang better options. Pero, hindi ko naman sinasabi na wag mong piliin to. I mean, syempre, pinapakita ko yung mga options. Pero, nasa sayo naman yung mga desisyon na gagawin mo. Okay? Pero yung person mo kasi dito, may problem siya. And, gusto niya magpatulong sa'yo. Pero, parang feeling niya na hindi mo siya pagbibigyan or hindi mo siya papansinin. Okay. So, alisin ko muna to guys kasi kuha pa tayo ng more messages. Ayan. So, ito naman ang mga mensahe galing sa angels mo. Tingnan natin. Mensahe from your angels or mga energies connected sa'yo ngayon. 55-55. This is a change. Connected din to sa mga challenges na pinagdadaanan mo ngayon. Pero sabi din dito, kahit na ang hirap, pero may blessing yan sa dulo. So, hindi porket may problem ay, hindi pa huli ang lahat. It's actually making way for a new beginning and a blessing. Divine timing. Wow. So, mukhang this is the timing para mangyari itong pagbabago at pumasok itong blessing. And I just saw 55 on the screen.
You are beautiful. Oo naman. Oh, leader. Okay. So, mukhang sa'yo manggagaling. Kung ano man tong change na to, ikaw yung leader or ikaw yung gagawa. Okay. Detox. Ayan, may kailangan kang alisin sa sistema mo. Pwedeng detox sa pagkain, mag-fasting ka, mag-cleansing ka, mag-salt bath. Okay, well, maraming klase ng detox. Kayo po yung mas makakaalam kung anong makakabuti para sa inyo. Pero, ayan, kung gusto niyo magpa-private reading, usually sinasabi ko rin kung ano yung detox na kailangan gawin. Ayan, spiritual awakening. Mukhang kailangan mo nga ng guidance dito kasi hindi rin naman madali yung pinagdadaanan mo. Pero, meron kasi inaayos sa'yo or may binabago sa'yo. Kaya nangyayari ito lahat. Eat, pray, love. Okay, parang ang chill mo lang, ang saya lang ng life mo kasi pakain-kain lang. Pray and love means positivity. Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. I love this. So, yung trabaho mo, i-commit mo daw kay God, i-pray mo lahat, sabihin mo sa Kanya lahat, kasi tutulungan ka niya sa mga plano mo. Siyempre, kailangan mo ding gawin yung part mo. Kasi yun yung paraan para matulungan ka na. Sabi ko nga kanina, di ba, pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. 4444. Soulmate. Wow. Okay. So, you are attracting your soulmate. And yung 4444, it means you are protected sa lahat ng mga ginagawa mo. Andyan yung mga angels mo, support sa'yo, tumutulong sa'yo. Oh, creativity. Ang cute ng card. Okay. 1, 2, 3, 4. So, slowly but surely, you're getting there. Ang mahalaga is sisimulan mo muna at magtutuloy-tuloy yan. Kung ano man yan. I feel like it's a project kasi sabi, creativity and divine timing. So, andyan naman yung mga angels mo at tinutulungan ka. Isaiah 43:18-19. Forget the former things. Do not dwell on the past. Oh my gosh, this is a big message. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alam mo, kung nawalan ka ng pag-asa, binigyan ka ngayon ng pag-asa, kaya nire-remind ka na kalimutan mo na yung nakaraan, tapos na yon. Tingnan mo yung ngayon yung ginawa ni God para sa'yo. At dyan ka mag-focus. Kasi talagang gumawa siya ng paraan kahit na halos wala ng paraan, talagang gumawa siya ng paraan. Okay? So, like I said, merong blessing. Grabe. Ang intense. Okay, ano pa? Root chakra. Wow, wealth! Actually, parang na-speechless ako doon. Wow, na-speechless. Ayan guys, so wealth is here. And, ayan, it's going to stay. It's the right time para sa wealth na yan. Para pumasok sa buhay mo. Okay, ano pa? Nature lover. Okay, sino dito ang nature lover? Meron pa ba? Wala na. Meron pa. Ay, tumalon. Third eye chakra. It means lumalakas na yung intuition mo. Angels. Oh, wow. Andyan yung mga angels. Unicorn. So, kakaiba ka. Ibang-iba ka. Throat chakra. Ancestors. Okay. Meron pa ba? O wala na? Success! 11. Wow, guys! So, congrats ha. May success. Siyempre, kailangan mo ding paghirapan ito para mangyari itong success. Keep calm and enjoy life. Or pwede rin, it's harvest time, di ba? Kasi pinaghirapan mo nga, kaya nga dumating yung success. Keep calm and enjoy life meant to be. Wow naman! Comment. Claim success. Comment 11:11 to claim. Comment meant to be. Ayan. Claim everything.
healthy mind. Meron pa ba? Wala na. Ito pa. Love is in the air, 333. Okay. Ayan, may nalaglag. 4444 ulit and 666. Okay. So, habang inaayos mo yung sarili mo, andyan yung mga angels with you. Okay, ito. 144K, you are a chosen one. So, may purpose ka dito. Mayroon ka mga tutulungan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, magtiwala ka ng buong puso mo kay God. Okay? So, kailangan mo lang talaga i-remind yung sarili mo na si God talaga ang may control. At hindi mo kasi maunawaan lahat kasi tao ka lang, 'di ba? Pero si God ang nakakaalam ng lahat. Kaya kailangan mo magtiwala sa kanya at kailangan mo ding sumunod kasi sabi dito submit to him. Ibig sabihin yun nga, susunod ka. Gagawin mo kung ano yung kailangan mong gawin. At pag ginawa mo yon, itutuwid niya yung daan mo or yung landas mo. Oh wow, 888. Ayan. Okay. Anong message or sagot pala sa wish mo? Okay, isipin mo ngayon yung wish mo. Tingnan natin. Anong sagot sa wish mo? Okay, ito. Mag-wish kayo, guys. Ayan, make a wish. Okay. Kuha tayo ng message from the universe. Okay. Isa, dalawa. Ayan, dalawang message. And message from from this deck. Sa angels mo ulit to galing. Okay, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Okay, tingnan natin. Ang sagot sa wish mo ay there's something better. At kung kailan mangyayari ang wish mo ay wait. At ang advice sa'yo, get more information. Okay. So, yung wini-wish mo, hindi man yan ibigay sa'yo, pero wag kang mag-alala. May mas better pa dyan. Sabi ko nga, diba, kailangan matyaga ka kasi may success talaga. Okay? Kailangan mo lang maghintay and to get more information. Ayan. I-claim nyo na yan. From the universe, my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Ayan, kapag may faith ka, magkakaroon ka ng healing, growth, at ng love sa buhay mo. So, always have faith. At gawin mong totoo yung faith mo. I-surrender mo kay God ang lahat. The universe has my back. Wow, guys, I love this card. So, merong owl. It symbolizes wisdom. And sabi dito, talagang kahit anong sitwasyon, anong nangyayari, kung may problems man or may challenges man, talagang sinusuportahan ka ni universe. So, ayan. Good job. Good job. And love and accept yourself. Thank you, angels, for lovingly guiding me to self-acceptance. I love this. Ang daming pa-hearts. Synchronicity. Thank you, angels. I trust your well-timed guidance and signs. Ayan, may mga signs na pinapakita sa'yo. So, guidance mo daw yun, yung mga signs na yun. It's helping you to move forward in your life. So, that's all for our love message for today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets, marami at iba-iba tutulong sa'yo sa love life man yan or sa career, sa health,
for protection. Marami pa to mga iba-ibang benefits, guys. Tutulungan ka lumakas yung confidence mo, vitality, creativity, focus, mental clarity. So, tingnan nyo po sa Instagram ko. Nakapost po doon pati yung mga benefits. And i-message nyo ko doon sa Instagram. Pa-follow din po ng Facebook page ko. 2 Facebook page, yung Pinay Angel Tarot, tsaka yung Divine Tarot 888. And, yeah, soon i-announce ko na yung ating anniversary surprise. Pero sa ngayon, gusto ko muna mag-thank you sa ating 156,000 subscribers over the past 6 years. Yes, magsi 6 years na po tayo dito sa YouTube. So, thank you so much. Abangan niyo yung anniversary surprise. At kasi may pag-games tayo. So, sana sumali kayo. And see you soon, guys. I love you guys. So, have a good day or night kung kailan nyo mapanood to. God bless you all. Stay safe. And see you again soon. Love you guys. Bye!